Hello everyone, this is Mommy Bree, and in today's video, i-explore natin ang mga paraan sa pagpapaupa or pagpaparenta ng inyong property at magpo-focus tayo sa dalawang paraan na ito, kagaya ng Airbnb at iba pang platform. Unahin na natin ang traditional na paraan. Ito yung common approach sa pagre-rent. Usually ito ay long-term kung saan magkakaroon ng agreement ang tenant and landlord for a lease, which is usually 1-year contract. Sa approach na ito, pwede kang mag-hire o lumapit sa mga freelance, real estate agent, or realty company para sila ang market ng unit mo. Usually, sila na rin ang mag-aasikaso ng move-in and move-out communications ng mga client at sometimes nag-aasikaso din sila ng cleaning and maintenance ng unit mo. Usually, wala na kayong written agreement dito Depende yan sa usapan nyo kung ano mga services ang mga pwede nyong hingin o ang pwedeng maibigay ni agent sa inyo. Marami kayong mahahanap na katulad nila online or sa mga Facebook group na related sa real estate. Mas maganda lang din na magsuri kayo para makahanap kayo ng reliable at trusted agent para hindi naman kayo masyadong nag-aalala para sa safety nyo at sa property nyo. At isa namang approach ay ang paggamit ng online travel agencies kagaya ng Airbnb. Kasi ito ang isa sa mga most popular na mga OTA or tinatawag nating online travel agency sa both international and local ngayon. Pero marami pa ring iba katulad ng Booking.com, Vrbo, TripAdvisor, Agoda, at etc. Based on my experience sa US market as a VA or virtual assistant, mas prefer ng mga guests mag-book using Airbnb kasi less hassle ito, lalo na sa mga foreigner kasi kita na nila lahat ng necessary information ng property na kailangan nila by only browsing sa Airbnb platform and instantly pwede na sila makakuha ng booking confirmation kahit nagmamadali pa sila. Marami na rin ang property owners na mas prefer ang Airbnb dahil nga sa short period of time yung interval from one guest to another na i-inspect na rin kagad natin bago ang next check-in kung ano yung mga kailangang i-repair. At dahil gusto ng host na mapanatili ang kanilang 5-star rating, mas regular ang kanilang pagme-maintain ng unit. Merong verification process si Airbnb sa mga guests bago sila mag-confirm ng booking para sa protection ni host o ni property owner. Bini-verify ni Airbnb ang kanilang mga identification bago sila makapag-book and meron na kasing rating si Airbnb para sa mga guests para malaman ni host kung responsable ba siyang guest. Also, ang Airbnb ay nagpo-provide ng air cover for your property. Air cover is an insurance provided by Airbnb para sa mga Airbnb host or property owner. This is very helpful sa mga situation like kapag may na-damage si guest kasi kapag hindi nagbayad si guest ng damages, nag-help si Airbnb na ma-reimburse itong cost of repairs using air cover ni Airbnb. If hindi ka naman familiar sa Airbnb platform, meron mga freelancer virtual assistant or VA and co-host na pwede mong i-hire para gumawa nito. Pero if kaya mo naman magbigay ng oras para pag-aralan ng Airbnb platform or yung ibang platform ng online travel agency, mas okay. Hindi mo na need mag-pay ng extra para i-hire mo ang mga gagawa nito para sa iyo. Meron akong free video na baka sakali maaaring makatulong sa iyo about Airbnb basic tutorial. And there you have it guys. I hope makatulong sa inyo itong aking another video. Thanks for watching!